Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ano to, ewan natin kung totoo to. Pero galing to sa AFP kay Chief of Staff mismo ng AFP, ng Armed Forces of the Philippines, si AFP Chief of Staff Romeo Brawner. Ayon sa kanya, mayroon silang information na nakuha na may mga planong mag-infiltrate, ibig sabihin papasukin ang mga rallies na gagawin ng yung inorganize ng INC, Iglesia ni Cristo sa Luneta, at saka yung inorganize ng United People's Initiative, mga pro-Duterte groups ito, at sasamahan daw ng JIL, Jesus is Lord, at ng KOJC. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr., mayroon silang nakuhang information, bagamat unverified. Pero nakarating na rin daw ito sa PNP na mayroong mga grupo o mga personahe na nagpaplanong i-infiltrate o pasukin. Hindi sila kasama dun sa magrarally, pero papasok sila doon, i-infiltrate nila para manggulo. Yan yung sabi ni AFP Chief of Staff posible nga daw may plano na maghagis ng granada. Ganun ganun yung sinabi ni AFP Chief of Staff Brawner. Bagamat nga hindi verified, pero winawarning nga ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr. ang mga organizers ng nasabing mga rallies na ipulis ang sarili nilang ranks. Ang ibig sabihin, i-martial nila. Huwag silang magpapasok. As far as we are concerned, yung mga rallies na ito, these are peaceful rallies. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang pangako ng mga organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa atin, pati na rin sa Philippine National Police, na baka maaring masingitan sila. At may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. Yung mga peace-loving na mga kababayan natin ay baka masaktan sila sa mga ganito. So we are asking the organizers to really make sure na safe, peaceful yung kanilang mga rally. Pero nandyan po kami. We will assure them that we will be assisting them. Kaya nga po sabi namin sa kasama namin ng Philippine National Police, kung meron pong mga emergencies ay handa po kaming tumulong sa kanila. Ang problema diyan, paano mo kukontrolin yung ganyang unang-una Luneta yan. Kaya mo bang kontrolin ang mga papasok sa hanay nyo? Kaya medyo imposible naman yung sinasabi ni AFP Chief of Staff Brawner. Pero ang sinasabi niya lang, mag-ingat. Kasi posible daw na may mag-create ng mga kaguluhan. At itong mga kaguluhan daw na ito ay posibleng isisi sa gobyerno. Posibleng sabihin na ito'y kagagawa ng gobyerno para isisi ito sa gobyerno. Pero hindi naman daw. Anyway, lang to, medyo talaga inaabangan itong mga rallies na itong gagawin. Kasi unang-una, maraming grupo ang nag-organize Yung mga sekta ng relihiyon. Siyempre, ang Iglesia ni Cristo, subok naman na yan. Kaya talaga nilang mag-mobilize ng malaking bilang ng tao. Talagang, pag sinabi nilang rally tayo, mga miyembro nila, mga kapatid sa iglesia, talagang kaya nila yan. Talagang binabantayan itong mangyayaring mga rallies na ito. Isa pa, ang nakadagdag pa niyan, may mga balita ng mga destabilisasyon, kudeta. Kaya dati nang binabantayan talaga yan, kasi mainit nga ang rallies na yan Kasi may mga kumpirmado na mga gumagalaw para mag-create ng destabilisasyon at saka ng mayroon nga mga kudeta daw o kaya withdrawal ng military support. Kinumpirma yan mismo ng mga autoridad. At malala pa kasi ngayong linggo lumabas yung mga video ni Saldico, lalong nagpainit ng sitwasyon yan.
At siyempre, ginagamit yan ng kampo ng mga DDS, ginagamit yan ng, mga organizers din ng rally para dumami ang umattend. Siyempre, gagalitin ang mga tao. Tapos yung mga military, ginagalit din na mag-withdraw ng support. Kaya sa ngayon, nag-adjust ng mga security measures ang gobyerno kasi mainit ang sitwasyon. Lalo pa dito nga sa mga video na ito ni Saldico, nagagamitin sigurado. Kaya nga, ayon nga kay former Secretary Ronald Llamas, hindi imposible na linabas yung mga videos na yan ni Saldico, timing dito sa mga rallies na gaganapin November 16 to 18. Kumbaga, ang purpose talaga ay ang timing itinaon para magamit na propaganda. Merong mga parating na mga malalaking mobilizations na ang sinasabi may destabilization component. So ito ay parang designed as a trigger para doon sa next week. No, para sa next week. So may mga sitwasyon na nagja-jive dito sa timing na ito. No, without undermining yung content ng testimony, parang ito yung mga humahalo humahalo rito. Parang medyo magkaroon ka ng counting question mark. O maliit na question mark. Bok, maliit let me lang naman. just squeeze in. You're saying that the timing is not coincidental. Yes. Lalo na sa Pilipinas ay hindi ganun karami ang coincidental. No, marami rito ay by design. Kaya dahil sa ganyang klaseng timing, parang nakadesenyo yan to have an effect, to be a trigger, no, towards something, no, na pinag-uusapan nyo yata sa Storycon at saka sa Safe House na ang tawag yata ay destabilization. Kasi siyempre, gagamitin niyang propaganda para siraan ang administrasyon, lalo na si PBBM at saka si Lamartin Romualdez. Yun talaga yung pinupunterya dyan At para magalit ang mga tao. Yan na, actually, ang mga post ng mga DDS ngayon, lahat tungkol na dyan. Nagsabi na rin ang PDP Laban, sasama daw sila sa rally. Kumbaga magpapakitang pwersa ang mga DDS ngayon sa mga rallies na to. Wala namang pwersa ang DDS kung sila lang. Kaya lang, yung Iglesia ni Cristo yung ginagamit nila dyan. Saka yung GIL, Jesus is Lord ni Villanueva. Saka yung KOJC ni Kibuloy. Kumbaga, taya-bato na ito, all-in na nga ito. Pero nagwa-warning ang AFP at saka ang PNP, mag-ingat, ipulis ang ranks. Ibig sabihin, bantayan na huwag silang mapasok kasi may mga information nga daw na may mga papasok, mag-i-infiltrate. Delikado yan. Nakakaano yung mga, Actually, yung mga rallies na ino-organize ng mga leftist, progresibong grupo, simbahan, civil society, mga kabataan, yun, yung mga rallies laban sa korupsyon, sa November 30 pa yun. Ayun, walang problema doon, hindi magulo yun. Pero itong mga rallies na gaganapin na ino-organize ng mga DDS, medyo hindi, lagi kasing nandyan yung banta na magkakaroon ng kaguluhan Kaya, nagwa-warning nga ang AFP at ang PNP. So, babantayan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.